Magandang araw po sa inyong lahat. VP Sara Duterte, nag-meltdown na sa House of Representatives. Gusto ko pong i-share sa inyo itong video ni Sir Mike Abe tungkol sa ginawang pagmumura at pagbabanta ni VP Sara kay President Bongbong Marcos. At mamaya po magbibigay ako ng sarili kong opinion. At dahil po gusto ni Sir Mike Abe na i-share natin ang video niya, panoorin po natin ito. Morning! Ako, nagising ako ng alanganin na. Meron kasing nagwawala. Merong nagwawala, wala sa lugar, wala sa hulog, at kakaiba. Ako, ang tindi. Nagising din po ako ng alanganin kasi may nagwawala kanina lang. Wala silang tulugan para magwala. Wala silang tulugan para mangbulabog. Wala silang tulugan para manakot. Wala silang tulugan para lang musirain ang ating bansa sa buong mundo. Kaya pati ako nagising ng alanganin. Ang lupit ng mga taong ito. Mamaya ipapaliwanag ko yung ating topic. Kaya nga breaking news. Breaking news. Ano po? Dahil Vice President Duterte nagwawala. Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Romualdez pinagmumura. Nagmumura na. Nagwawala na nga po eh. Ito na muna. Kasi nga breaking news po ito. Grabe ho itong ginawa. No? Wala silang tulugan. Nag-press conference ng alaning oras at matindi po ang breaking news, matindi po yung banat, mahaba yung press con, pero ang dami pong sinabi. At ilan lang po sa importanteng nakuha ko dun sa bungad, mamaya yung iba ipapalabas natin sa ibang oras, pero itong una ay ito yung matindi na mga batikos niyan. Pero ito nga po, breaking news. Vice President Sara Duterte pinagmumura si Pangulong Marcos, Lisa Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Alam ba nyo? Pero hindi ko may paparinig ngayon. Pero doon sa isang video gagawin natin, pinagbantaan na. Pinagbantaan na ang buhay ng ating Pangulo. Yung tatlo, First Lady, Pangulong Marcos, First Lady at Romualdez. Kanya daw, binili na. Meron na daw siyang inutusan para kuhanin ang buhay nitong tatlo. Grabe yung pagwawala. Hindi ko malaman kung bakit galit na galit siya. Galit na galit. Nandiyan siya sa loob ng Kongreso, ayaw lumabas eh. Parang ganon. Kasi pinalalabas ng Kongreso, ay ayaw umalis. Eto, yun ang istorya ho. Yun ang more or less sinabi. Pero mamaya paparinig ko. Ipaparinig ko muna sa inyo. Kasi itong tanong ng media kay Congressman Joel Choa, kung ano ang kanyang assessment, ano ang kanyang tingin dito sa mga pinaggagawa ni Vice President Sara Duterte. Ito lang, ito yung kanyang description at kanyang paniniwala. At mukhang, sige, pakinggan po na ninyo ito. Kung, siguro how would you describe itong mga ginagawa ni VP Sara? Because she's not attending your hearing, pero pumunta siya nung nagpunta po si PRRD dito. Yan, si Congressman Koa yan, chairman ng Committee on Blue Ribbon. Si Attorney Lopez, but Good Government and Public Accountability. Pumunta sa hearing. So, if you were to describe yung ginagawa po ni VP Sara ngayon, ano pong matatawag dito, sir? Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at times, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang, na kasi tayo, official tayo dapat careful tayo sa ating mga aksyon. So, dapat ito ay tinitignan din natin kasi it will show our character. Nagre-reflect yung character natin sa ating mga aksyon. So, sa akin lang, hindi ko naman masasabi kasi si Vice President, nakita naman natin mataas ang pinag-aralan Isa po siyang abogada. So sana yung respeto sa mga tao, lalo na sa mga mas maliliit sa kanya, sana ibigay din po niya. Yan, So ayan po yung paliwanag niya tungkol dyan. Okay? Pero ito, pakinggan po ninyo yung isa lang ho. Marami siya sinabi, pero isa lang muna ipaparinig ko sa inyo kung paano yung galit. Talagang minura niya, talagang kaparas siyang talagang mag-aama sila, Duterte talaga ang lahi. Yung pagmumura ni dating Pangulong Duterte, ganon din ang ginawa pala. Ganito rin palang magmura itong si Sara. Pakinggan po ninyo.
or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ayan o. Na ninyong lahat. Ayan o. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Mura ho yan. Mura, kinat lang. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. So, tinanggap mo. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Ano, medyo madilim lang. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Puro mura oh. Grabe yung mura niya, tunog. Kinakat lang yung Wala talagang ka PI. nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office sa Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Ayan o. Kita nyo? Ang lulutong po ng pinakawalang pagmumura. Minura si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, at si House Speaker Romualdez. Yung pera binabanggit. O, sinasabi niya, meron daw pinadalang pera sa kanya ang First Lady. Pero si First Lady po, wala naman sa gobyerno eh. Wala namang authority yan para mag-release ng pera kasi siya ay First Lady lang. Walang posisyon ng First Lady. Pero kung totoong mayroong pera, o saan mo dinala yung pera? Dinala daw sa Department of Education. Pinamigay daw niya, kung saan niya ginastos. At sinasabi niya, hindi daw confidential fund. Ang linaw-linaw sa General Appropriation Act, General Appropriation Bill, nung mapirmahan ng Pangulo yan, General Appropriation Act, batas yun, na mayroong confidential fund sa kanyang opisina at intelligence fund. 612 million pesos nga yan. 612.5. Ngayon sabi niya, wala. Ayaw niyang ipaliwanag. Ang matindi ho rito, 2 gabi na nandun siya sa Kongreso. Ayaw lumabas. Ginagamit niya yung opisina ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Parang hinustage na, tinake over na niya yung Kongreso. Dahil nandun po yung kanyang chief of staff na si Lopez. Ano itong galaw na ito? Papayagan ba ng gobyerno itong ganitong pangalawang pangulo ng gugulo na sa ating bansa? Tinatanong lang tungkol sa kanyang confidential fund at intelligence fund, ganyan ang sagot. I-hostage yung Kongreso. Hostage yan eh. Pinaalis na siya eh. Dahil nga ho, for security reason, delikado yung siya ay matulog dyan sa Kongreso dahil walang ilaw, sarado. Kakaunti ang security sa loob ng Kongreso. Pero ayaw lumabas. Pinapayagan siya ng Kongreso hanggang alas 7 ng gabi yung kanyang pagdalaw sa kanyang chief of staff. Pero diyan na po siya natutulog at diyan na rin siya nagpe-press conference. Parang hinustage na yung Kongreso
yung institusyon. Yung pong Kongreso ay institusyon. Separation of power. Ang Office of the Vice President, walang control, walang jurisdiction sa Kongreso. Kasi ang Kongreso, ang Senado, yan po yung Philippine Congress. Ang Executive Department, ang Office of the President. At meron tayong judicial, ang Korte Suprema at mga korte. Pero ang ginawa nitong si Inday Sara Duterte, nagpunta ng Kongreso, doon na siya nag-uopisina ngayon. Doon na siya natutulog. Doon na rin siya nagpe-press conference. At grabe ang kanyang mga batikos. Hirap na po yung Sergeant at Arms ho, yung security ng Congress. Kasi nga po, for security reason, ang laki ng building, ang laki na ang dami ng security ang itatalaga nila ron. Pag nandoon may tao sa buong building, dapat bukas lahat ng ilaw, bukas lahat ang air condition kasi mainit yan pag sarado. O di ba? So gumagastos pa tayo dun sa kanyang pagwawala sa loob ng Kongreso. Hinostage na niya ang buong Kongreso kasi doon na siya nag-uopisina. Ngayon ang tanong, siya ba ay nagpunta ron para pangalagaan si Attorney Lopez? Hindi, wala namang gumagalaw kay Attorney Lopez eh. O takot lang siya dahil baka kumanta na, baka magsalita na kung anong turing na nalalaman ng kanyang chief of staff na si Lopez. Maraming alam yon. Yun ba? Kaya tinatanong ko lang. Kaya ba sila nagwawala dahil nakakulong si Lopez na maraming alam sa Office of the Vice President? Kaya niya binabantayan dahil baka magsalita, lalo siyang masisira. Pero ngayon, ang ginagawa niya, nandiyan siya sa Kongreso at nagwawala. Madaling araw, nagpe-press conference. At tapos, kaya nga ako nagising ng umaga dahil ng alanganing oras. Yan nga ang balita sa akin. May nag-press conference at nagbumumura na. Meron pa hong pagbabanta dyan. Nahanap ko yung video kasi mahaba o putol-putol. Meron siyang pagbabanta. Meron daw siyang inutusan na. Ito yung matindi. Meron daw siyang inutusan na isang tao na kanya daw hong, ayaw ko kung pwede, pasintabi na sa Facebook at YouTube ayaw ko kung pwede sabihin ito. Meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng ating Pangulo, ni First Lady at ni Romualdez. Hindi lang niya minura. Meron na daw siyang inutusan na pag siya daw ay nawala. Yan ang pagkakabanggit doon sa video. Sabi ni Inday Sara, sabi ni Sara Duterte. Pag daw siya ay nawala, meron na siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at ni Romualdez. Ano yan? Di ba yan ipagbabanta na? Di ba rebellion na ito? Kasi pag ang presidente pinagbantaan mo ang buhay, pasok na dyan yung anti-terror law. Kasi threat yan sa national security. Kaya tinatawagan ko ng pansin ang ating military, ang ating police, ang intelligence community, gumalaw kayo. Banta na sa Pangulong Marcos si Inday Sara Duterte. Kasi nag-utos na raw siya na kunin ang buhay ng Pangulong Marcos, First Lady Marcos, Araneta Marcos, at si Speaker of the House, Romualdez. Banta na po yan. Threat na yan sa national security. At nanggaling mismo sa pangalawang Pangulo. Sa haba ng kanyang press conference, dahil kasi ang ginawa niya, napansin ko, yung pong mga nag-interview sa kanya, sinususugan pa eh. Ginagalit pa siya eh. Kasi nag-interview sa kanya, hindi naman ho mga media. Ang nag-interview sa kanya, mga vlogger, nakakampi niya. Kaya sa halip na tanungin as in professional approach o professional question and answer, ang ginagawa po ng mga vlogger, ginagalit pa si Inday. Kaya lumabas yung galit. Kumbaga sa kumbaga sa sunog, may sunog na. Ang ginawa ng mga vlogger, binusan pa ng gasolina, hindi tubig. Ganon po yung aking description. Kasi nga ang nag-interview, hindi po mga reporter, hindi lehitimong media. Ang nag-interview sa kanya, mga vlogger nila, DDS vlogger. Kaya sa halip na kontrolin ang galit ni Inday Sara, lalong ginalit. Sinubuan ng tanong na lalong nagagalit. Kaya nga po, kasi may nagtanong sa kanya, ano pong inyong plano? Dito ho sa ginagawa ng ating gobyerno, huwag kayong mag-alala. Pag nawala ako, meron akong inutusan. Isang tao lang daw kanyang inutusan at nag-commit sa kanyang gagawin niya. So may threat na. Meron daw siyang inutusan at nag-commit na gagawin yung kanyang utos, kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Banta na po yan. National security concern. National security threat na po yan. Kaya attention sa militar, Presidential Security Group, PNP, National Security, Intelligence Community, gumalaw kayo. Dahil mula sa pangalawang Pangulo na ang banta sa buhay ng ating Pangulo. Nakakahiya tayo sa buong mundo. Kung yung President ay pinagbabantaan ang buhay ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Nagalit lang siya dahil sa isyo ng confidential fund. Anak ng baka naman buhay ito. Ayaw kong siraan ng inyong umaga kasi po anong oras?
5:51 AM lang po, Philippine Standard Time. Pero sabi ko nga, ako po nagising ng alanganin. Sabado ngayon dito sa Pilipinas. Nagising ako ng alanganin dahil dito. Na biglang press conference na wala sa oras, wala sa lugar. Kanina lang po yan, madaling araw. At napilitan nga po akong gawin ko na ito, mag-live na ako ng ganitong oras. Although tayo naman laging ganitong oras, araw-araw yung sasama, ang unahin ko ito. Matindi po. Kaya nga breaking news. Pinagmumura ang ating Pangulo, ang First Lady na wala naman sa gobyerno, idinamay, at saka si Speaker Romualdez. At hindi lang ako pagmumura. Binantaan na ang buhay. O paano ito? Ano inyong masasabi rito sa galaw na ito? Kita naman ninyo yung kanyang sinabi. Ayun, baka doon sa mga huling mga nanonood, nakikinig. Binabawasan lang natin yung mismong pagmumura, pero sa punto ng kanyang salita, yun na yun talaga eh. Eto, gusto niyo mapakinggan ulit? Gusto niyo mapakinggan ulit? Dali tingnan natin kung ito yan, grabe ho talaga. Yan, Where he was lying through his teeth to Yan, get the votes of people. Ayan, Ina ang tunog. ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Minumura, Galit na galit, Sa mukha pa lang. Ayan, Inigit-git nyo ginigit-git daw. yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Ilabas mo yan. Sinabihan mo ako saan Ebidensya. kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. So, kanino? Saan Anong napunta ang pera? nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Kita niyo yung mga mura niya, Yung Yung mga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Ayan, galit na galit. Sira yung tangal ng mga kasama ko sa office sa Vice President. Sinisira daw ni First Lady. Si First Lady wala namang control sa Kongreso yan. Ang Kongreso ay House of the People. Yan ang opisina ng mga congressman na kumakatawan sa lahat ng distrito sa buong bansa at mga party list organization or yung marginalized sector. Anong kinalaman ng First Lady dyan sa Kongreso? Hindi naman pwedeng diktahan at makialam ang First Lady sa Kongreso. Hindi papayag ang congressman. Bakit siya galit na galit? Ayan. So, sa akin pong opinion, analysis sa isyong ito, lumalabas po na threat na, banta na sa seguridad ni Pangulong Marcos, ni First Lady, at ni Speaker Romualdez, si Inday Sara Duterte. Kasi nga kanyang pinagmumura na. At meron pa nga akong video dyan, doon sa bandang dulo, bandang hulihan, na kanya na daw, meron na siyang inutusan para kunin ang buhay ng tatlong ito. Grabe. Dahil lang sa perang tinatanong na pag-aari ng bayan, Vice President Sara Duterte, pera po ng bayan ang itinatanong sa inyo. Hindi pera ni Pangulong Marcos, hindi pera ni First Lady, hindi pera ni Romualdez. Pera ito ng lahat ng Pilipino, kasama ang mga Pilipino sa abroad. Tax money, people's money. Tinatanong kung saan mo ginastos. Yan lang ang issue dyan. But hindi mo paliwanag. Hindi hinaharas ang mga tao mo. Inimbitahan kayo para maibigay ninyo ang inyong panig. Binibigyan kayo ng pagkakataon ng Kongreso in aid of legislation investigation ng inyong panig, ipaliwanag nyo kung saan ginamit ang pera. Yun lang yun. Kung inyong may paliwanag, ala naman problema eh. Bakit pinagpapaliwanag kayo? Galit na galit kayo. Ngayon sinasabi nyo,
Kayo ay ginigipit, hinaharas ng Kongreso at ng Malacanang. Paano harassment yun? Obligasyon ng gobyerno alamin kung saan napupunta yung pera ng taong bayan. Kasi pag hindi hinanap ng Kongreso ang perang kanilang ibinigay sa mga government official, sila ang mananagot sa mamamayang Pilipino. Dahil sila nga ay House of the People, House of Representatives, kinatauan ng taong bayan. Bakit pinababayaan nila yung pera kung saan nadadala? Kaya tama lang. Kung naintindihan mo ang batas, kung naintindihan mo ang rules ng Kongreso in aid of legislation, oversight function, karapatan ng Kongreso, alamin ang perang yan. Gusto mo katulad ng mga senador na tahimik? Gusto mo katulad ng senador hindi nakikialam? At ikaw ay piniproteksyonan pa? Hindi pwede yung ganun. Kaya nga galit ang taong bayan sa Senado eh. Kasi walang ginagawa ang Senado dito sa posibleng anomalya. Di ba? Lahat ng pera ng bayan. Kung kayo ay may mga problema, mayroon kayong pagdududa at may ebidensya kayo dito sa gobyernong ito na may korupsyon, kasuhan nyo sila. Kasuhan nyo ang DPWS, yung issue sa flood control. Kung may problema kayo dun sa pamimigay ng ayuda at anomalya, kasuhan nyo si Secretary Gatchalian. Open o, wala akong immunity ang mga cabinet secretary. Bakit? Lagi yung sinasabi, may anomalya, wala naman kayong maipakita. Wala naman kayong formal investigation. Meron kayong kakamping congressman. Bakit si Pulong Duterte hindi mag-file ng resolution to investigate flood control program ni Pangulong Marcos? Gamitin mo yung kapatid mo dahil congressman yan eh. Gamitin mo yung mga DDS senador. Mag-file ng resolution, imbestigahan ang sinasabi niyong anomalya ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Yun ang proseso. Wala akong gumagalaw eh. O tapos ngayon ang Kongreso at ang mamamayan nagtatanong kung nasaan ang pera at confidential fund, kayo nagagalit. Sinasabi niyo, hinaharas kayo. Nasa naman ang mga utak niyo? Diba? Kaya ngayon nagpipiesta yung mga DDS, yung mga taga-suporta ng mga Duterte dahil nagwawala na si Inday. Akala nyo papayagan ng mamamayang Pilipino yung ganyang klaseng attitude, ganyang klaseng pagbabanta? Hindi. Majority ng Pilipino matitino. Majority ng Pilipino nag-aral. Majority ng mga Pilipino alam nila ang ginagawa ni Pangulong Marcos, rule of law. Hindi pwede yung mura-mura, anak kayo ng puro kayo pagmumura. Tinatanong ka lang kung saan mo ginastos ang pera, magmumura na kayo at magbabanta na kayo. Alam mo, hindi ho biro yung sinabi niya. Ayaw ko lang iparinig dahil kasi masyadong brutal. Inire-relay ko na lang. Ang ganito yung pagkakasabi ni Inday Sara Duterte, Vice President. Huwag kayong mag-alala. Pag namatay ako, meron akong inutusan na isang tao na kuhanin ang buhay ng Pangulong Marcos Jr. Ang tawag niya, BBM na lang hindi na ho Pangulo eh. Lisa Marcos at Romualdez. At ang sagot daw ng kanyang inutusan, yes. Ibig sabihin, inako, pumayag. So, kung sino yung inutusan, delikado yan. Ngayon, kung normal pa ang pag-iisip ng mga ito, threat sa national security. Ngayon, kung mga abnormal na itong mga ito, wala na sa hulog, wala na sa lugar ng mga sinasabi, pwede natin ibaliwala. Pero ang problema, pinasusweldo natin itong mga ito. Vice President, gumagastos ng pera ng bayan. So kahit nasabihin natin drama yan, nagsisira-siraan ng ulo, pera pa rin natin ang ginagastos nila. Pati yung kanyang chief of staff na pinakulong dahil ay magsabi ng totoo. Pati yung lahat ng mga nagtatago na kanyang mga tauhan na nag-withdraw ng 125 million, 4 na beses cash, cold cash sa bangko. Yung Gina Acosta, ba't ayaw mong ilabas? Si Limuel Ortonio at saka yung mag-asawang Paharda, Sunshine at saka Ed Paharda, yun yung 4 na kinontempt ng nawawala. Office of the Vice President, bakit hindi mo iharap sa hearing? At nang matanong kung saan nila dinala yung pera, sila ang nag-cash ng 37.5 million, 4 na 125, kaya nga 612 million yung winidraw yung pera, saan nyo ginastos? Yan ang itinatanong kasi pag-aari ng taong bayan. Bakit ang sagot mo, murahin ang Pangulo, murahin ang Speaker, murahin ang First Lady, at hindi ka pa nasiyahang murahin, pinagbabantaan mo pa ang buhay, may inutusan ka na nagagawa para mawala ang buhay ng Pangulo. Wow! Ano po yan? Rebellion na yan. Sedition po yan. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng pangalawang Pangulong pinanggalingan, mabigat po ito, hindi ito biro. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, kahit paulit-ulit tayo, at ating paninindigan ito, attention sa Presidential Security Group, sa ating AFP, military establishment,
at national security, intelligence community, trabahuhin po ninyo ito. Hanapin nyo kung sino yung inutusan niya. Hanapin nyo kung sino inutusan ni Vice President para kunin ang buhay ng ating Pangulo. Kasi delikado po yan. Si Pangulong Marcos pa man, open na open pag nagpupunta at nagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Di ba? Kahit mga liblib, laylayan, barangay, purok, pinupuntahan, open na open yung kanyang pag-i-speech doon. Yung pala may inutusan na ang pangalawang Pangulo na kunin ang kanyang buhay. Kung masalisihan ang Pangulo dyan sa utos na yan, yan ang dapat trabahuin ngayon ng intelligence community. Oy, mga military, intelligence community, magtrabaho naman kayo. Hanapin nyo kung sino inutusan ng Pangulo para ni Inday Sara Duterte para kunin ang buhay ng ating Pangulo. Threat na po ito sa national security, inuulit ko. Nakakahiya tayo. Dahil sa pera, nagwawala ang pangalawang Pangulo. Dahil sa pera, pinagbantaan ang buhay ng ating Pangulo. Ganyan na sila. Yung kanyang mura, napakalutong. Kasing tunog ng pagmumura ni Digong Duterte, ni Baste Duterte, at saka ang kanyang pamilya, puro silang mura. Puro pagmumura. Ganun para sila, talagang iisang lahi. Ang lutong ng kanyang pagmumura, galit na galit. Nakita mo yung ilong niya. Bumubuka yung ilong niya sa galit eh. Tapos ngayon, nandiyan sa Kongreso, ayaw umuwi. Hinustage ang Kongreso. O, di ba? Tayo nagbabayad ng ilaw, tubig, 24 hours dyan sa Kongreso. Wala namang pasok ngayong weekend. Kahapon, ng Huwebes, pag Biyernes, wala nang tao dyan. Kaya nga hanggang alas 7 lang bukas ang Kongreso pagka Monday to Wednesday. Pag Thursday, Friday, wala nang opisina dyan. O yung ginawa niya, nagpunta ng Friday. O Thursday pa lang. O di ba tuloy-tuloy yung air condition at lahat yan. Hindi naman pwedeng isang kwarto lang ang may aircon at may ilaw. For security. Binibigyan pa ng Kongreso ng security ang pangalawang Pangulo. Kaya iniilawan, binubuksan lahat ang buong building ng ilaw at aircon para control. Walang makakasalisi. Ganyan ang sakripisyong ginagawa ng ating gobyerno sa kaligtasan niya. Pagkatapos ng press conference, sa halip na magpasalamat dahil binigyan ng magandang accommodation kahit bawal. Kasi bawal ang Vice President sa opisina ng Kongreso. Kahit ba kapatid mo may-ari niyan eh. Kahit ba opisina ni Pulong Duterte yan eh. Pero yan ay government property. Hindi yan property ng mga Duterte. Opisina lang yan, temporary ni Pulong Duterte. Eh ginawa mong opisina, diyan ka na natutulog. O di hinustage mo na ang Kongreso. Aba, papayagan ba ito? Dapat bang payagan ito ng ating gobyerno? Aba, do something, Mr. President. Huwag mong payagan itong ganito. Nakakahiya na tayo. Vice President ng bansa nagwawala. Sinisira ang ating gobyerno, sinisira ang ating buong administrasyon dahil lang sa tinatanong kung saan ginamit ang pera. Hindi yan katanggap-tanggap, uncalled for, unprofessional na galawan. Yan po yung aking sariling opinion. Kaya Mr. President, gumalaw ka naman. Mr. President Ferdinand R. Marcos Jr., gumalaw ka. Isalba mo ang ating bansa sa pagwawalang ito ng Duterte. Sa pagwawalang ito, buhay mo pinagbantaan na. Kukunin daw ang buhay mo. Meron na siyang inutusan. Sino yung inutusan niya na dapat malaman? Ba, hindi po ako nagagalit. Dinidiin ko lang po. Dahil sabi ko nga, umagang-umaga, madaling araw, nagising ako dito sa balitang ito. Ay nagmamadali rin po ako mag-live para madinig po ninyo. So hanggang dyan na lang muna yung ating pag-usap. At tabayan ninyo sa susunod na mga oras, meron pa akong i-upload na mga video sa putol-putulin natin kasi masyadong brutal, masyadong matindi yung kanyang galit. Kung yung kanyang galit na yan, dapat meron siyang accountability. Dapat maging responsibility, transparency, and accountability ang isang public official. Pero dito sa nangyaring ito, parang nawala na yung transparency, responsibility, pero dapat yung accountability, hindi dapat mawala. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo itong video ito. Ito po yung bagong-bagong balita dahil ngayon lang madaling araw nangyari ito. Wala silang tulugan. Inuulit ko. Sinugsugan, sinursulan, ginalit ng mga vlogger ng mga Duterte itong si Sara. Sa halip na magpakumbaba at ang tanong ay yung magpapakumbaba, hindi po. Lalo nilang sinusubuan. Parang gustong-gusto nilang magwala si Inday Sara. Gustong-gusto nilang magalit sa gobyerno. Kaya nga lumabas yung mga uncalled for na mga statement coming from the Vice President-elect Sara Duterte. Kaya maraming dapat managot. Sana naman gumalaw na. Mr. President, again, gumalaw naman po kayo. Disiplinahin nyo ang dapat disiplinahin. Ipakita nyo ang inyong liderato. Ipakita ang lakas ng batas. Huwag nyong palampasin.
itong pagwawalang ito dahil sobra na, tama na, below the belt na, buhay mo, pinagbabantaan na. Maawa ka, Mr. President, sa ating bansa. Pairalin mo na ang mga batas. Huwag mong ibaliwala ito. Dahil ang mamamayang Pilipino, ang gobyerno, lahat kayo temporary lang sa pamahalaan. Huwag niyong payagan itong klaseng ganitong mga tao na umaabuso sa demokrasya. Walang respeto sa mga institusyon. Walang respeto sa mga Pilipinong may-ari ng pera. Wow. Wow. Bang klase itong mga tao ito. God is good all the time. Lord save the Philippines. God save the Philippines. Amang makapangyarihan sa lahat. Kayo pa rin po ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang dapat magsalba. Kayo ang aming inaasahan para may salba nyo ang aming bansa. Para ho sa makaiwas sa masamang sitwasyon. Kailangan po ay maging matatag, ligtas, mapayapa ang aming bansa. Salamat po, Ama, at kami po ay muli niyong pinagsama-sama sa umagang ito. Salamat po sa mga lahat ng mga viewers, followers, at subscriber ng channel na ito. Muli po niyo kami pinagsama-sama. Napakabuti niyo, Ama. Salamat po sa lahat ng mga blessing, seguridad, magandang kalusugan, katalinuhan, kaligtasan, kapayapaan. Sana po ay magpatuloy. Hindi po kami mawawala ng pag-asa. Mananatili po kaming inyong igagabay at hihingi kami ng gabay para sa matatag na aming bansang Pilipinas. Ang aming pagkakaisa para sa demokrasya, katatagan at sa bayan, lalo na sa mga maliliit at kabataang Pilipino. Lord, salamat po. Kayo na po ang bahala. Ang kapayapaan at kaligtasan, amin po laging hinihiling dahil kayo ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Amen. Paki-like lang po ninyo at share ng ating mga video. Salamat po. Salamat po sa inyong pagpupuyat. Ako, ayaw kong sirain ang umaga nyo, pero kailangan kong sabihin ito, hindi ko pwedeng pagtakpan ng ganyang mga galawan kasi ang concern ko ay sa mamamayang Pilipino. Kayo, tayong lahat. Kaya kahit na hindi karapat dapat sabihin yung mga sinabi ni Inday Sara Duterte, kaya pinarinig ko sa inyo para merong resibo. Akala nyo, nagigimik-gimik lang tayo. Hindi po. Totoo, marami pa sinabi dyan. Hanapin ko yung mga sinabi niya. Ang lulupit. Nadinig ko na ibang klase. Uncalled for Vice President ng bansa. Ayan. Ano po ang masasabi ninyo? Comment lang po down below. Mamaya po, magbabalik ako with my own opinion and reaction dito sa ginawang meltdown ni Sara Duterte. Maraming salamat po.